Paano nyo malalaman kung yung isang pasahero doon hindi nagbayad? Kasi dyan sa jeep, meron niyang mahabang salamin. Oo, meron. Ngayon, mabibilang mo. Pag angat pa lang, mabibilang mo na. Saan ba umuupo yung hindi nagbabayad? Ito technique ha. Ito yung technique. Yung hindi nagbabayad, yun yung panay abot ng pamasahe. Ay! Totoo! Halimbawa, bayad nila, diba? So, parang sa tingin mo, pag laging siya yon, feeling mo, nag-abot na rin siya ng bayad na. Pero madalas, yun yung hindi nagbabayad. Okay, Kuya Leo, pwede nyo bang introduce yung sarili nyo? Leo Cuaton, from Bunuan Gazette, the land of lovers. Pinanganak ako sa Metro Manila. Then, 1984, I came here in Dagupan. Ilang taon na kayo? I'm 45 years old this coming July. 44 pa lang. 44. Hindi halata. 1984, punta kayo sa Dagupan. Then, dito na ako lumaki. Palipat-lipat kami ng bahay kasi yung mother ko, syempre, nangangamuhan din. Si father nyo? Ang father ko kasi is a military officer. Sundalo yung father ko. Yun. And then, tumira din ako sa Rizal. Then, ng Rizal noon, walang masyadong building. After the earthquake, nalipat na kami ng Bunuan Gazette. Bakit kayo lumipat? Dinala kami doon ng stepdad ko. So hiwalay si mother and father? Yes. Nag-asawa ang mother ko from Dagupan, Vinluan family. Silang nagdala sa amin sa Bunuan Gazette. Alam mo ba, ang baon ko noon is maswerte na kung may 20 pesos ako nung araw. Sumasabit pa ako sa jeep. Ano ba mabibili ng 20 nun? Yan. Pagka hindi ako naglaro ng basketball, hindi ako magkakaroon ng ulam na karne, like adobo o kaldereta, ganun. Ang lagi kong ulam, kung hindi yung black beans, yung balatong. Kasi 5 piso yun eh. Mura. So yun lang ang kaya nung baon ko. Kaya madalas, hindi ako pumapasok sa last subject ko ng tanghali kasi nandun yung mga salong. Alam mo, mga dumadayo nung araw. Siyempre varsity player ako nung araw sa City High. So nabubuhay kayo dati through basketball? Oo, tsaka sideline ng konti. Anong sideline nyo nun? Kuha-kuha ng bakal, bote, mga ganyan-ganyan ba? Nangangalakal din kayo dati? Oo, noon. Madali lang naman yan eh. Basta mayroon ka mapapagdalhan na pagbebentahan, wala namang problema. Siyempre, babaon ka 20 pesos. Hirap na hirap yung nanay ko. Paano ko bigyan ng baon noon? Kaya sa basketball lang din ako umaasa eh. Doon kayo nabubuhay talaga. Oo. Hindi na kasi ako nag-third year. Saan kayo nag-high school? Dagupan City National High School. City High. Very popular yan. First year, second year, hindi na ako nag-third year, brother. Bakit? Na-accelerate ako. Sobrang talino? Hindi naman. Anong story nun? Bakit kayo na-accelerate? Nag-exam ako kasi meron akong teacher na nagsusupply sa akin ng current events. Wala akong pambayad eh. Di ba sabi ko nga 20 pesos lang. Magkano yung journal noon? I think 150 yata yun o 2 piso. Sinuplayan nila ako. Kumbaga tulong na lang. Then sabing ganon. Pinagbibenta kayo nun? Hindi. Kumbaga parang as a student, alam nila na medyo mahirap yung kalagayan ko. Parang alam mo yung sila yung nagpo-produce nun. Libre. Natulungan ako. Hanggang sa, is there any way para hindi na sana tumagal na mag-aral pa? Baka naman. Hanggang sinabi na mayroong exam for acceleration. So, nag-take ako. Nag-review ba kayo nun? Wala na review. Stock knowledge na lang. Diretso na. Diretso na. Basta nag-take ako, awa ng Diyos, nagpas ako. So, second year, fourth year agad? Nagklase muna ako ng 1 linggo sa third year. Hanggang lumabas yung result, pinahanap ako. Akala ko nga, na-guidance na naman ako. Puro basag ulo nung araw din. Puro sigaw mga estudyante dyan eh. Nung tinawag ako, sabi sa akin, fourth year department, pinapili pa ako kung anong section gusto ko. Sabi Nakatulong ba yung pagiging varsity nyo that time? Oo, syempre. Problema nga yan ng mga coaches namin eh. Kasi magagaling na players na mga kasama namin, hindi nagpapasok. Ang deal dyan, magiging varsity ka, pero kailangan pasado mga grades mo. Yung mga coach namin, panay ang hilot sa teacher namin kasi puro bagsak. Puro bagsak. Kaya lang ako naman talaga ever since, before naman na nag-varsity ako, nasa higher section naman ako. Wala naman ako sa lower section. So, malaking tulong yon nung naipasa ko siya. Kasi 1 taon na, hindi na ako naggastos ng 1 year. 4th year ka agad. So, pagka-graduate nyo ng high school, anong nangyari kay Kuya Leo? Nag-isip ako kung mag-enroll ako ng college. Walang pera eh. O baga, wala nang ang baon, walang pera. Nag-apply ako sa Chowking. Alam nyo yung Chowking dyan sa may traffic? Kalasyaw? Hindi, dito sa Dagupan, sa downtown. May Chowking ba dyan? No? Oo, Meron hanggang sa ngayon, may- sa tabi ng Bangko de Yun pa Oro. rin, yun pa rin. Yun Matagal Pa na rin. pala yun. Oo, ito nakakatawa dyan. Dishwasher muna. Sabi ko, hugas ako ng plato. Ayun, may manager dumating. Sabi nung manager,
Brad, mukhang Chinese to Ba't nyo pinaghuhugas ng plato to? Suotin nyo nga ng uniform ng SS. Pag sinabi kasing SS doon, parang service staff. Ikaw yung waiter. Sa labas ba? Pinagsuot ako. Bagay na bagay to. Tama-tama. Inchik na inchik. Tanggalin nyo na yan. Huwag nyo na paghugasin ng plato. Labas ako. Binigyan ako yung uniforme. So, brother, ang duty mo, GY. Ano yung GY? Sabi ko. Graveyard. Ibig sabihin, pang madaling araw. Pampuyatan. Hindi pa rin kayo makikita. Hindi ko, sige, paala na Pera habol natin, sahod So, hindi ko talaga makalimutan dyan. May umorder sa akin ng pansit. Brother, pansit Canton. Sir, i-deliver ko na. Binigay ko na. Nagalit, brother. Okay. Sabi ko, halika rito. Sabi niya sa akin. Sir, bakit to? Nakikita mo ba to? Di ba pag sa restaurant, mayroon ditong nakalagay yung menu, yung itsura ng pansit. Sabi niya gano'n, no? Yes, sir, nakikita ko. Bakit? Tingnan mo kung ilang hipon nang nandyan. Binilang ko yung hipon. Sabi ko, sir, 6 po. Tingnan mo yung diniliver mo. Ba't dadalawa lang to? Then, meron na namang sinabi, parang something karne. Kumbaga, in short, ang daming seasoning ng display nyo. Yung binigay mo sa akin, tinipid nyo. Sabi ko, sir, pasensya na babalik ulit ako sa kusina. So, mga experience na hindi ko makalimutan. No? Isipin mo, pati kung in-order, ipagkakasalanan sa akin. Sabi ko, sir, waiter lang ako dito. Hindi ako nagawa niyan. Kaya nga yan nung nasa Chowking ako, panay ang basag ko ng plato ron. Di syempre, kaltasahod. Lumipat ako doon sa McDonald's. Yung doon sa Square. Kasi sabi ko, puro styro na to. Wala nang kaltas dito. Awa ng Diyos, natanggap ulit ako doon. Saan McDo yan? CSI Square. Yan lang kauna-unahang McDonald's noon. Wala pang iba. So, working student kayo? Ako lang nagpatapos sa sarili ko. Anyway, service crew ako sa McDonald's, no? Bali, pang umaga. Kasi 18 units lang tayo, brother Hindi tayo makapag-load kasi nga kulang na naman tayo sa TikTok. Kaya ginagawa ko, namamasada ako sa gabi. Kaya di ba sabi ko sa inyo, natuto kayo mag-drive? Nag-drive ako ng jeep. Nagpapasada kayo ng jeep? Oo, pang gabi. Ang boundary nga lang nung araw, 150. Magkano naiuwi nyo? Malaki. Gabi. Kasi kumikita ako ng malaki nun dahil ang Computronics College may panggabi. Ginaganap lagi sa Bunuan Binloc yung ano bang tawag doon? Acquaintance. Acquaintance sila sa may leisure. Leisure, kuha mo. So every time yan na doon ang event, doon malakas ang hakot ko ng pasada. Kaya nakaka 500 pesos ako noon, brother. 1998. Malaki na yun. Ilang oras yun? Mag-i-start ako ng 5 ng hapon hanggang alas 12, alauna ng madaling araw. Ito, during nagmamakdo kayo, nag-aaral kayo, Drive nagpapasada pa kayo ng jeep. Yun. Napakasipag. Kaya ang pera ko nung araw, puro barya. Kaya pagka nakikipag-date ako noon, puro barya din yung pera ko. Puro barya. Laging din kayo, Konsi. Di ba sinasabi nila, driver, sweet lover. Oo, siyempre. So, sa Monday, iba yung nasa nyo? Hindi. May schedule. Sa jeep, di ba, meron yung upuan na yung passenger. Hindi, yung iba kasi nakikipag-joyride, mga kaibigan natin. Ngayon, ito lang ang problema dyan. Pagka joyride yung barkada, panay ang kuha ng barya, panay bili ng mani. Di ba, papasada, mag-aabang ka na ng pasero. Siyempre, nagdadala rin ako ng mga barkada kasi kapag sasakay, mga nakainom. Alam mo na, unting kursunada, gulo, kasama naman ako. Diba? Alam, parehang kuha ng barya. Pagkahinto namin, Brad, mananakyo tayo. Itong, hindi ko alam kung inabutan nyo to. Yung binurburan. Yan. Puro, barya mo, bakit? Binurburan tayo. Sabi ko, wala kaya, ubusin nyo yung barya ko. Pag may trouble dito, wag nyo akong takbuhan, Kaya minsan, nababawasan yung kita ko. Pero, siyempre, kasama ko naman mga barkada. Papasada kayo ng jeep. Oo. Para nyo malalaman kung yung isang pasahero doon hindi nagbayad. Yun. Okay. Ang ganda tanong. Okay, unang-una, kailangan alam mo yung bilang ng pasahero mo. Alam mo naman pagka pumipick up pa Pero, meron kasi dyan sa jeep, meron yung mahabang salamin. Meron. Ngayon, mabibilang mo. Pag angat pa lang, mabibilang mo na. At alam mo rin kung sino yung hindi nagbabayad kasi. Saan daw mo po yung hindi nagbabayad? Ito yung teknik Ito yung teknik. Yung hindi nagbabayad, yun yung panay abot ng pamasahe. Ay! Totoo! Halimbawa, bayad nila, diba? So, parang sa tingin mo, pag laging siya yon, feeling mo, nag-abot na rin siya ng bayad niya. Pero madalas, yun yung hindi nagbabayad. Tsaka, yung iba, sa dulo, sa may street. Sa dulo. Kasi pagka may huminto, bigla na lang i-escape po para mabilis lang yung pagbaba. Marami na rin nag 1, 2, 3. Marami na rin. Sa isang pasada, merong isang siguro. Ito ba nakakamalupit dyan?
May lasing sumakay sa akin. Sige, sabi ko, malabo na magbayad to. Pinabayaan. Pumara siya. Sige po. Brad, yung sukli ko, hindi mo pa binibigay. Hindi nga nagbayad. Hindi na nga nagbayad. Humingi pa ng sukli sa akin. Kaya sabi nun? Hindi, kini ng bayar. Akini, paano kayo wala pasuksong? Andito ng bayar kasi ka. Ayun na, siyempre, mga barkada ko, yun ang purpose nun. Binugbog nyo. Hindi. Hindi binugbog. Ibig sabihin, pare, babaan nyo na. Medyo may tama na si tatay. Hindi na alam yung sinasabi. Meron ba yung wala talagang pera tapos nakiusap na wala pa kung... Meron. Oo, paano meron. nila sabihin yun? Sasabihin naman nila. Paano? Wala kung pambayad, makikisakay lang. Sige lang. Ever since naman, I was so very generous. Pag may maganda, nilalagpas nyo. Pag maganda, sasakay. Sa harap sasakay yun. Hindi siya pwede sumakay sa likod. Dito, technique dyan sa jeep na yan, pagandahan ng sounds. Hindi ka kasi sasakyan noon kung hindi maganda ang sounds ng jeep mo. May ganun? Iyan yung panahon namin. 90s to, we're talking about 90s. Pag hindi medyo maganda yung dating ng sounds ng jeep mo, boring yan, tatalikod yung pasahero. Alam nila eh. Pero pag maganda, kahit umikot ka pa ng tundaligan, aantayin ka nilang bumalik. Totoo? Oo. Ngayon, na-experience ko dyan, siyempre, lovers area nga, dahil tundaligan eh. Japanese part, di ba? May kasama yan na boyfriend. Di siyempre, panay ang kapit. One time, maunang bumaba yung boyfriend. Kasi minsan, gusto ka nilang sakyan kasi maganda yung sounds itong jeep na to. Magaganda yung pinapatugtog niya. Okay. Bumaba na yung boyfriend. Di siyempre, nakatingin ka doon sa salamin. Ma'am, saan kayo bababa? Pwede pa bang umikot ng isang beses? Kaya tandaan ninyo, ang downtown jeep noon, tinawag yan na joyride. Kasi sa downtown jeep, pag sumakay ka dyan, magbayad ka ng 150, kahit umikot ka ng umikot sa downtown, hindi ka nasisingilin ng driver. Kasi ngayon yung joyride. Kaya sabi nung iniwan na girlfriend nung pwede pa bang joyride? So pag sabi niya joyride, lipat ka na lang dito sa harap. Feeling ko, binabalikan kasi nga, pag maganda, hindi nyo na sinisingil. Kasama na rin yun. Oo, di ba? Di ba? Basta't sexy, libre, di ba? Pero pagka kwentuhan, magiging barkada na namin. Barkada na rin. Ang masakit nun, sa susunod na pasyal, hindi na yung boyfriend na kasama niya. Yung driver na. Kahit wala nang kita. Kahit wala nang kita. Joke. Pero ganyan. Ganyan nung panahon namin. 90s to, 90s. So, after graduate kayo ng Polsci, anong career? Nag-apply ako dito sa CSI. Alam niyo ba kung sino ang boss ko nung araw dyan? Si Sir Alan Kuwa. Ako, naging tindero niya ako ng cellphone. Kasi ang cellphone nung araw, teka, tinan nyo kung bakit ako panatik yung cellphone ko. Meron pa ba kayong ganito? Wala na, di ba? Ito mga binibenta. Lang yan eh. Hindi. Ito mga binibenta namin nung araw. Yan, mga 3210, 5110. Di ko alam kung naabutan nyo na. Ganon. So, kinukuha namin sa Green Hills, then binibenta namin dun sa Wow Telecom. Driver, delivery boy, hanggang lumipat na ako ng Magic Appliance sa Nepo mo. Kami nagbukas. Lumipat kayo ng partido? Hindi partido. Kailan ka pa napaka-invest? Wala yung partido. Wala naman ako alam sa politics ng araw eh. Color coding. Trabaho lang. Lumipat kayo ng trabaho. Kung sakaling medyo may magandang opportunity, di ba? Siyempre, pamilya na tayo nung time na yun eh. Naging dicer ako noon sa Magic Appliance. And then, I transferred to Laos Auto Group. Mazda! Ford! Yes. Yes. Lipat ako sa cars naman. Yung dalawa na Ahente kayo doon? Dalawa, ahente, then liaison man. Tapos magkano lang sahod. Siyempre, di tayo maghahanap ng malaki sahod kasi hirap maghanap ng trabaho eh. Pero yung experience, maganda. At least hindi na jeep. Kotse na. Hindi na. Kotse na. Hindi na jeep. Kotse na. Marunong na tayo mag-drive niyan. So, after Laos Group, yun na, nag-senior CI. Nag-CI muna ako sa Banco de Oro. Ilang years kayo doon? Sandali lang kasi habang inaantay ko yung applications ko sa government kasi nga nag-apply ako sa PNP. Time na yun. Pero Polsci kayo? Okay lang. Basta 4 years graduate ka at meron kang eligibility ng NAPOLCOM. Nag-exam kayo sa NAPOLCOM? Yeah. Naipasa nyo? Naipasa ko naman. Awa ng Diyos. Nung naipasa nyo yung NAPOLCOM? Ano pa lang, nasa Magic Appliance pa lang ako. Naipasa ko na yung NAPOLCOM. Matagal lang. Matagal. Hindi ganon kadali ang mag-apply ng trabaho sa gobyerno. Especially sa PNP dahil ang daming pagdadaanan eh. Kapal nung folder, bibigay ka sa provincial office, takbo ka ng San Fernando, La Union. Anong year kayo nakapasok sa PNP? 2006 and 2007. Almost 3 years. Matagal. Application. Matagal. Saan kayo na-destino? Sa Regional Mobile Group mismo sa headquarters. Gano'n ba kahirap? Ano ba yung mga pinagdaanan nyo? Anong naranasan nyo na? Tatalon ka dun sa pinaliliguan ng kalabaw.
Pag sinabi nilang produce bubbles doon, kailangan magmumog ka ron. Tapos yung white t-shirt mo, hindi po pwedeng maging white yan. Pagkatapos, dapat magiging plain black na yun. Sa dumi. No? Roll like a barrel, push-ups ka, jogging ka, stork walk ka. Dami niyan. Hindi naman kayo nabigla. O alam nyo na Wala, yung kasi papasok. bago Alam mo naman yun. kasi kami i-final dyan, dumaan kami sa physical exam. Malalaman kung may sakit ka o may problema ka. Hindi ka nila patutuloyin kung may makikitang problema sa'yo. 2007, PNP na kayo. Oo, yun. Hanggang sa karoon ako ng chance na makapag-apply naman sa barko. Nag-awol ako noon. Ba't kinagawol? Kasi nga, ito lang nung araw eh. Pag nagbarko ka, pwede kang bumalik sa duty. Kaya naman ako nakaakyat sa barko kasi merong crewing manager. Pag sinabing crewing manager, siya yung nagpapaalis. And he is a graduate of PMMA batch 1990. Ang problema, napakahilig sa sports car. Kaya nung naipakilala siya sa akin ng kaibigan kong nurse naman sa barko, oh, sir, si Leo, di ba mahilig ka sa kotse? Maraming alam yan. Kasi Oh, di ba? Kahit na, ginamit ko yung experience na yun. Nung sinabi niya na, kaya mo bang ibenta yung kotse ko? Sir, tingnan ko nga. Naibenta ko. So, nung naibenta ko, umorder siya ngayon ng kapalit. Kaya mo bang ako bigyan ng ganito? To cut it short, nabigyan ko ulit. Hanggang binigyan niya ako ng konting pagmamahal niya. Tinanggap ko. And yet, nagbibigay ulit. Hindi ko na tinanggap. Kasi sabi ko, sir, sobra na. Okay na ako dito. Kumbaga, parang first time yata niyang nakakita ng taong tumanggi sa pera. Pero sabi ko, sir, okay na. Enough na yung binigay mo. Ayos na yan. Pwede naman ulit kung may susunod eh. Itong taong to, parang hindi siya sanay ng, alam mo yon yung nare-reject. Kaya sabi niya, gusto mo ba makapunta ng States? Wala akong pamasahe, sir. Hindi. Anong kailangan mo? Bibigyan kitang listahan. I-provide mo lang sa akin. Pagkabigay niya ng listahan, provide ko naman. Walang 3 weeks, nasa Amerika na ako. Bakit eh? Pinadala niya ako as security officer sa barko. Ah. Yun ang unang sakay ko. Ginamit niya yung military background ko para makapasok ako sa company. So, I was designated as security guard. O, di meron siyang... May US visa kayo? Nung time Lahat libre. Prinasis niya. Puro puti Libre, ni babae oo. doon. So, kita mo, hindi ko tinanggap yung pera. Pero Pero balik. yung opportunity na kapalit ng pera, malaki. Malaki. So, na-appreciate ko. Gano'n kayo katagal doon sa Seaman? Meron din siguro 10 taon. Yun ang pinakamatagal yung trabaho. Yun, pabalik-balik lang. Siyempre, So, babalik na nung tayo sa... bumalik kayo dito, anong ginawa nyo? Ang ginawa ko na lang, binuksan ko yung property namin doon sa Bunuan. Then, nagbukas ako ng mga konting mga stalls na pwedeng for rental. Then, after that, may mga konti pa rin akong consultation sa dealership. Hindi Pero naman employed nakasampa. kayo nun? Oo. Hanggang ngayon? Ay, hindi na. In touch lang. Parang consultant na lang. Halimbawa, yung ating pinaka-head manager, may mga konting kailangan na about sales, nakatulong pa rin tayo. Pwede naman tayo magbenta kahit na hindi So, tayo. anong year yan? 2019. Recently lang. So, after nun, tobo kayong kagawad. Ano muna? Dumaan muna yung 2022 2020. local election. So, ano yung naunang pagtakbo? Tumakbo akong city councilor ng Dagupan City. So nauna yung pagtakbo ng konsyal. Bago barangay. Kakaiba yun Kakaiba yun, di ba? Then, coming this 2023, yung BSKE natin. So, nag-try ako ulit. Lama masama eh. Ang naman, makatulong sa tao, di ba? So, takbo kayo na kagawad, nanalo kayo. Kamusta? Kahit papano, napagkatiwalaan tayo ng mga tao. Binigyan tayo ng pagkakataon. Kaya, napakalaki ng pasasalamat ko sa mga taga-barangay ko dyan sa Bunuan Gazette. Tsaka, ang aking serbisyo sa inyo ngayon ay talagang double time. Ito trivia lang, alam mo ba sa buong Region 1? Kung tama ba, correct nyo, Bunuan Gazette yung pinakamaraming population. The largest barangay in Region 1. Region 1. 2022 elections, from police, seaman, paano kayo pumasok sa politika? Paano kayo kinatok? Sabi ko nga, naranasan ko yung naging mahirap. Ah, Naranasan ko na rin yung, alam mo ba, sabi ko nga, nung nasa McDonald's ako nun, nung time na may mga barkada tayo dyan, ang gamit namin na camera nun film. So yung film, di ba, papadevelop mo. doon sa... Unlike ngayon, phone na. Laki ng, di ba? So every time na may occasion kami, may sinusuot akong damit. Pero sa totoo lang, sinasabi ko, kasi paborito ko to. Paborito kong damit to. Pero hindi nila alam. Yun lang pala ang damit ko na panlakad ko. Sipin mo yon, di ba? Na pinagdaanan mo. So, sabi ko, darating ang araw, magsasawa ako ng damit. So, nangyari yun. From wala, from meron. Pero na-realize, lahat ng bagay na yan ay pansamantala lang sa ibabaw ng... So, ano yung mga pwede mong gawin na pwedeng forever na maiiwan? So, sabi ko, kumuha na tayo ng pabuti siguro. Alam mo yun, yung di natin
natin masyadong itutok yung buhay natin sa, well, Material. hindi masarap, ay hindi masama ang mangarap, pero minsan nakakalimutan na natin na i-share yung blessing. Pinatikim sa iyo yung mahirap, then pinatikim sa iyo yung naging masarap yung buhay. Then what's next? Ano pipiliin mo sa dalawa na yun? 'Di ba kadalasan, ay ayoko na maghirap. Galing na ako diyan eh. So minsan, nagiging ano na tayo, parang greedy na tayo. Ayaw na nating bitawan yung meron tayo kasi takot na takot ka nang maghirap. Ako hindi. Mas naiintindihan ko yung buhay na galing ka sa mahirap, then nagkaroon ka. So what's next? I-share mo yung meron ka sa ibang tao. Yun ang naging motivation ko. So yun. Kaya ako nandito ngayon kasi kahit gaano karaming pera sa bangko, kahit gaano kagagandang kotse, kung nawala tayo, huwag naman tayo mabibitbit. Pero yung mga taong natulungan natin, yung mga taong nabago natin yung buhay nila, habang nabubuhay sila, bibigkasin nila yung pangalan. Hindi kayo makakalimutan. Hindi kayo makakalimutan.